Bakit ganun yung mundo? Parang ako lang ang nilalapitan ng dilim, habang iba'y tila laging naglalakad sa ilalim ng liwanag. Sa bawat umaga, para bang may bagong bagyo na nag-aabang, handang bumuhos at magdala ng sakit. Parang sinasabi ng paligid na wala akong karapatan na maging masaya. Ilang beses na akong lumipat ng paaralan. Akala ko may pag-asa ang bawat simula. Pero paulit-ulit lang pala ang sakit. Sa bawat pulong, sa bawat tawa, mas bumibigat ang bawat araw. Parang hindi na nila ako nakikita bilang tao. Isang laman lang ako na kayang pagtawanan at tapak-tapakan. Sa mundong ito, may tunay bang mga kaibigan, pamilya, o mga tao lang na nag-aabala sa aking paglalakbay? Girl, look at Mira. Akala mo kasi mo, kahit bulag, mayabang pa rin. Oo nga, parang nagmamakaawa pa. Pero sorry, hindi tayo naawa. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang mata ng iba. Para akong isang lihim na tinatago sa likod ng mga pader. Sa bawat pagsubok, nagiging mas malalim ang sugat na dinadala ko. At parang ako lang ang tanging nilalang na nakakaranas ng ganitong bighati. May tao ba dyan? Ang dami mo kailangan, Mira. Pero wala kaming magagawa, hindi kami yaya mo. Kung hindi mo kaya, edi umalis ka na lang dito. Ay, sorry po. Sigurado ka bang kaya mo mag-isa yan? Kawawa ka naman. Hulag na nga. Pabigat ka. Baka dapat sa bahay ka na lang. Total wala ka namang pesta dito. Bakit tila may isang pader na bumabalot sa aking puso? At kahit gaano ako kalakas, ay hindi ko magawang basagin ito. Akala ko, wala nang natitirang mabuti sa mundong ito. Lahat ng taong nakasalubong ko, parang itinakda para saktan ako. Pero, hindi pala lahat. Ay, sorry. Pasensya na, di kita nakita. Okay ka lang ba? Okay lang po. Ikaw si Mira, di ba? Ako si Sofia. Tara, sabay na tayo pumasok. Sige po. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng isang tunay na kaibigan. Isang taong handang samahan ako, kahit pa nga hindi ko sila nakikita. Hindi pala lahat ng tao ay masama. May mga katulad ni Sofia. Si Sofia, siya lang ang nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Sa bawat araw na magkasama kami, mas lumalalim ang tiwala ko sa kanya. Siya ang naging mga mata ko, ang ilaw sa madilim kong mundo. Nakakatuwa, no? Isang bulag, natagpuan ng kanyang landas dahil sa isang kaibigan. Pero, ang hindi alam ni Sofia, ako pala ang natuto sa kanya. Siya ang nagturo sa akin ng lakas na bumangon, harapin ang takot, at ipaglaban ang sarili kong liwanag. As time goes by, mas lumalalim ang aming pagkakaibigan. Parang natagpuan ko na rin ang place ko sa mundo. Isang tahanan sa tabi ni Sofia. Gusto mo manood ng TV? Kagi, bulag ko. Ano ka ba? Sorry! You know, Mira, parang family na rin kita. Why don't you stay here for good? Dito ka na lang, please. Ang saya siguro nun. Pero baka maging abala lang ako eh. Huy, walang abala sa magkakaibigan, no? Tsaka alam mo naman lagi kang welcome dito. Bakit pa ba natin siya inampon?
Eh, pabigat lang yan. Hindi naman niya gusto maging bulag. At hindi Naririnig ko ang bawat salita, bawat pitas na pumapasal sa aking balikat. Alam ko ang iniisip nila, ang nararamdaman nila. At masakit marinig na parang hindi ako sapat, na pabigat lang ako sa kanila. Bakit parang lahat lumalayo? May issue ba na hindi ko alam? Parang bigla na lang akong naging ibang tao sa kanila. Miss De La Fuente, Anak, your grades have dropped drastically. Is there something going at home? kung something you'd like to share? Just distracted, sir. I'm sorry. Dati kayang-kaya ko ang lahat ng ito. Pero ngayon parang bawat araw mas mahirap. Lalo na kapag mag-isa ka lang. Lalo na kapag lahat lumalayo. Breaking news! The De La Fuente family is under public scrutiny once again. New allegations point to insider trading and illegal land acquisitions, along with the possible connections to a tragic incident involving a former rival family. Though unproven, these claims are casting serious doubts on the De La Fuente legacy. Attorney, ano bang nangyayari? Lahat ba to totoo? Yung sinasabi nilang insider trading, yung mga lupang inagaw, pati yung tungkol sa pamilyang yun, sino ba yun? Please, sabihin mo sa akin hindi totoo lahat ng to. Mira, hindi ko alam kung sino ako. Kung sino sila. Parang ang bigat-bigat ng lahat. Paano ko malalaman kung anong totoo? Para akong nabubuhay sa isang kasinungalingan. At sa huli, baka mag-isa na lang ako. Sofia, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Minsan, kailangan nating harapin ang mga tanong sa sarili nating paraan. Pero, andito ako. Hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. I know it feels heavy right now, pero alam kong makakaya mo ito. Pero paano kung hindi ko kayang mahalin yung pamilya ko sa kabila ng lahat? Baka wala na akong matakbuhan. Baka mag-isa na lang ako sa laban na to. You're not alone, Sofia. You're stronger than you think. Alam ko sa huli, makakayanan mo ding tanggapin ang mga katotohanan ito. Lagi mong tandaan na nandito lang ako, handang tumulong sa'yo. Salamat.